Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Mga impormasyon nga direkta ihatod sa mga information officers designate sa national agencies o local government units. Mga aksyon nga gibuhat sa mga nagkalain-laing departamento sa gobyerno o pribado nga sektor. Mga solusyon nga nakabot agi og pagtubag sa mga katilingbanong problema. Kining tanan ipaabot sa programa sa radyo. Impormasyon, aksyon ug solusyon sa PIA Biliran. Matag Biyernes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa Radyo Natin FM. Mayong buntag sa atong suking tigpamati ni atong pag-ug pangan nga programa ang impormasyon, aksyon ug solusyon sa PIA Biliran matag Biyernes nga adlaw gikan sa alas 11 ngadto sa alas 12 sa udto. Sayod ta nga karong adlaw nagsugod na ang kasikas sa politika tungod sa kay karong adlaw Marso 28 mao na ang unang adlaw diin gihatagan og higayon o kahigayonan ang atong mga lokal nga mga magpapili sa umaabot nga Mayo 12 tuig 2025 nga piniliay national and local elections. Karong buntaga atong ikauban waylain ang atong municipal election officer sa munisipyo sa Kaibiran ato gid siyang gituyo pag-imbitar bisan sa kabisi sa panahon tungod kay karong adlaw na karong ganyan ang buntag aduna sila operation backlash tungod kay aron makita kung ni subay ba sa insakto nga sizes ang atong mga kandidato sa campaign posters ug base namutang sila sa mga lugar nga dili pwede ipapilit ang ilang mga campaign posters. Unya karon pong adlaw atong masabutan gikan jud sa tinubdan jud sa COMELEC through Sir Nelo Pantas kung unsa jud ang mga ginadili ug ang pwede nga mga buluhaton ug uban pang mga butang nga atong hisgutan nga may kalabutan sa alang sa pagpatuman sa hapsay luwas ug malinawon nga piniliay karong Mayo 12. Pero bisan pa man nga adunay lamang duha ka mayoralty contest ang murag naay kontra ang lungsod sa Kabungkayan ug Almeria pero siguro hapsay gyud gihapon kay sa walo duha raman so murag hapsay gyud giripod sa igwa wala may mga kontra. Pero bisan pa man diha na ato gihapon nga pahibaw ang atong mga botante kung unsa ang ilang mga buluhaton nga dili pwede ug ang pwede ra. Ilabi na sa atong mga kandidato. So usa ta magsugod sa atong opening statement ato sa atong question and answer portion ato sang pangayuan sa iyang opening statement ang atong bisita waylain si Sir Junilo D. Pantas ang Municipal Election Officer sa lungsod sa Kaibiran. Mayong buntag sa tanan nimong tigpaminaw sa tibok probinsya sa Biliran. So sir, unsa man ang mga pwede lang so magsugod ta sa mga kandidato sa mga magpapili unsa man ang pwede lang nilang buhaton ug unsa pud ang dili angay nilang buhaton? Number one, ang dili pwede nilang buhaton. Unang dili pwede nilang buhaton, of course, nakahibalo naman taan ni tanan. Number one, ang pagpamalit gid og boto. Mao gid number one unta nga gidili nato tungod kay kung ang usa ka botante matagan nimo bisag unsa nga considerations even a promise it is being prohibited actually. It is being strictly prohibited. Mabago ang pangisip sa atong mga botante. So kung mahatagan nimo considerations ang iyang pagpili matwest. Nga supposedly ang atong pagpili panahon sa elections it should be based on our personal volitions. Sa atong personal choice of course.
Depende na sa abilidad. Supposedly sa abilidad o sa programa sa mga kandidato nga ilang gidala. Muna ang ibasehan nato sa pagpili. So, kuan yun sir, ang number one consideration yun sa gidili mao ang pagpanghatag og mga pabor, panghatag og salapi sa panahon og di pa maabot ang diha sa campaign period. So ang paghatag ba og unsa man nga mga pabor sir ang makaingon ta nga ihatag nga gidili siya sa balaod? Actually, kuwan siya. Plain and simple. Even a promise is considered as vote buying. There is, for example, Mingo, nga kung iboto ko sa imong pamilya, after my proclamations, ipasudlo na ko sa trabaho ang imong anak. O kaya tagaan ta ka og franchise, tagaan ta kang negosyo, as long as mupabor ka para sa akong kandidato. Even a promise, it is considered as vote buying. So bisan ang pagsaad pero mingon man sila sir nga wala man ko gipirmahan nga nagsaad ko. Unsaon man nga puntahay magsaad siya diana sa usa ka tawo, unsa may atong basihan o dokumento nga mag-ingon nga kana siya nga saad gihimo niya sa usa ka tawo. May kayo mo lang na pangutana. Actually, natin bago karon na resolutions 11004 kanang kontrabigay. Let's say, for example, naay nagreklamo o kaya nag-text lang sa mo. Ngayon, naay kandidato diha, nagsigig suri-suri, sigig promise na at the end of the day, kung ibuto o tagaan mo siya pabor, buhatag sa mo siya o bisag kung sa lalong na pabor naglingkod niya. Ang buhato na naog na ay report. Mutawag may police to conduct surveillance to verify the report, the veracity of the report, whether or not it is true. Kung tinuod gini siya, mag-conduct ng case build-up ang atong law enforcement officer that would include Army, NBI, o Department of Justice. Mag-conduct sila case build-up. Kung panalitan mapamatudan ng gibuhat gina sa atong kandidato, then we will lance an operations para lang masikap na siyang tawhana. So diya sa giingon nimo sir nga Comelec Resolution number 11104 o ang kontrabigay, unsa man nga mga ensya ang appeal ani kung mahitabo na nga mga sitwasyon nga adunay pagsaad nga diin matud pa nimo mag-conduct og surveillance? Actually, almost all agencies, government agencies, appeal ani siya. Even pa gani ang mga private companies, private entities nga involved sa banking o online transactions, appeal siya. Halos tanan, all other stakeholders in the community, appeal ani siya nga committee para may siguro lang dili maabuso ang kabtangan sa atong gobyerno, malikayan ang pagbaligya o ang pagpamalit og boto. Tanan nga ahensya. Ang atong kapulisan o atong kasundaluhan, ang ilang main responsibility actually is law enforcement. Naabot ay ahensya, gitawag nato itong mga legal luminaries, katong nag-practice og legal profession sama sa DOJ, IBP, LINTI, unya, PAW. So involved sila diyan nga kontrabigay. Involved sila na. Ang ilang main functions actually is to disseminate, to conduct information disseminations o pag-conduct of case build-up. Na maghibo sila, including the officers sa other agencies, mga stakeholders, collaborative effort na siya na ang kasundaluhan, ang kapulisan, including itong ng legal luminaries, muna sila yung collaborate just to conduct case build-up. Mag-gather of evidence. So, itong gitawag na itong corroborative evidence. So, man yung mga corroborative evidence, video clips, photographs, kadang audio recording, mga testimonial evidence, ikan sa mga tao nga naka-witness mismo sa pagpamalit or pagbaligya sa boto or pag-abuso sa kabtangan sa atong gobyerno. So unsa man ang giingon sir nga pag-abuso sa kabtangan sa mga resources sa gobyerno? Pananglit, example. Actually, very strict ng kanang pag-abuso. Kanang gitawag natong acts constituting abuse of state resources. Let's say, for example, naka-empleyado sa munisipyo, naka-empleyado sa barangay, sa probinsya, bingon ka nga naana magad ka dool diha sa printing press, pwede bang alayuno nimo pag-quick up ang akong tarpaulin dadad adili sa akong bisan pagpaalayon sir? Considered na siyang abuse of state resources. Uy. Unya, bingon ka sa sakyanan, palitan sakyanan sa gobyerno, na nasa lungsod sa Davao, pwede bang agion nimo, hapiton nimo ang akong tarpaulin, nagpaprinta palitan sa kang Noel, gapaprinta ko kang Noel, pila lang mo nakabuk, nalayo na lang kung pagkarga, abuse of state resources. During campaign, mayingon ka sa atong barangay officials,
Mr. Kapitan, ako'y rally diha sa inyong barangay or kaya na ako in-house campaigning. Pwede ba nga akong mga campaign materials, ako lang ibutang una, in the meantime, nga ako mag-start, akong store diha sa imong barangay hall, abuse of state resources. Paggamit sa mga appointed officials, barangay, municipal o provincial officials, bisag unsa nga butang na maka-enhance sa chances of winning of a particular candidate, considered na siyang abuse of state resources. Sumura siya gipalabdan na nga Community Resolution 1104 kini nga mga state abuses. Correct na siya. Actually, atong una, task force na siya. Katong task force atong una, na siya ay kwan lang. Ang iyang scope is very limited. Unlike karong committee karon, murag na siya semblance of permanency. Nga, atong una, being a task force right after sa elections, ang imong functions as member of the task force, it will just die to its natural death. It will cease. Karon nga committee na siya, inig bisan pag mag-retire ka na, mag-retire ang lingkod, membro, committee mo, padayon siya, kay mo puli nimo, ang kadto na pong nang-assume siyang opisina. So, ang iyang main functions, pag-conduct of information disseminations against vote buying, abuse of state resources, and vote stealing. After yan, napay other functions. Sila mismo maghimo, mag-develop og mga plano, framework, kanang mga pamaagi. Og unsaon gud nga mapa-implement effectively and efficiently kini siya nga resolutions. So ilan na siyang functions. Collaborative effort including all sectors in the community. So dili man na siya, for example, ang usa ka kandidato nagpare-elect tapos muna incumbent siya kano, nya nagpare-elect. Unsaan man nato murag maglisod ta pag murag sa atong pagtan-aw murag mag-igking ang usa ka incumbent. So unsa naman ang yun, ang iya ra yung functions ang iyahang tumanon. So separate ang iyang pamulitika sa iyang official functions. Supposedly. Gani kung naa kay official nga functions as a mayor, as a governor, as sangguniang bayan o panlalawigan member, kung naa kay mga official engagement, pili nimo dadon ang imong mga campaign materials. Dili nimo i-mention ang imong pagdagan. But pasabutan in all official functions, dili nimo buhaton siya nga avenue pag-promote sa imong kandidacy. Kay kung gamiton na nimo, it will be considered as a violation of the rules. Na that will warrant disqualification sa ilang kandidacy. Again, mo gihapon, ang kapagamit sa tanan ng mga resources, including vehicles, tanan ng government structures, dili pwedeng gamiton sa atong incumbent or dili incumbent ka public official. Bisang himuula nimong storage facilities. Much more ang pagpadikit sa ilang mga campaign materials in all public structures. So sa ato pa sir kanang ibutang nato job order employees, dili siya pwede gamiton sa usa ka incumbent nga opisyal. Actually, dili siya pwedeng gamiton. Job order of casual employees. Kaya it will be considered as abuse of state resources during office hours. Ato pagikan sa Lasutsu ngadto sa Lasinggo. Ang exemptions lang diha kadto mga positions nga considered dato nga political positions. More na ang coterminous. Why kato mo participate in partisan political activities. Pero all other civil servants are strictly prohibited to participate in any political undertakings. Sa pagkakaroon kanang ba natay bag-o nga resolutions, in-bank resolutions allowing all barangay officials to participate partisan political activity but to excluding wala gi-appeal ang atong mga appointed officials sama sa atong barangay secretary, barangay treasurers. All other appointed officials in the barangay are not allowed to participate. Ang pwede lang mo appeal ang atong mga elected barangay officials. Ang kapitan kutob sa mga konsehal. Pero katong mga tanod including ang SK. Including SK. SK officials. So. Mga elected positions ba na? So ang dili pwede secretary, treasurer, o other appointed positions. BHW, BNS ug mga tanods. Basta appointed positions dili sa pwedeng gamitin. In fact, very strict ang atong balaod. Let's say for example, as official function sa usa ka departamento sa atong gobyerno, usually ang DSW kay manghatag og ayuda. Dili pwede nga i-mention ang pangalan sa usa ka kandidato. Dili pwedeng ibutang ang tarpaulin during the distributions of any assistance. During distribution of any assistance, dili pwedeng na ang presence sa usa ka campaign manager or relatives up to the second degree of consanguinity sa usa ka politiko
ang iyang mga campaign supporters dili pwedeng ma-appeal or dili pwedeng magpakita. Bisang ang hitsura lang, dili pwedeng i-flash ang hitsura sa kandidato o kaya ang iyang tarpaulin or kaya i-mention ang iyang pangalan during the distribution of any financial any assistance. That would exclude burial o medical assistance. Pero sa paghatag ng medical o burial assistance, dili gihapon ang politiko. Dili gihapon pwede appeal ang politiko pag-distribute na. Pero all other assistance nga natay exemptions nga na-secure ang DSWD ay na-secure nga exemptions gikan sa atong opisina, allowed sila pag-distribute provided atong balikon dili pwedeng motambong ni bisan kinsa nga kandidato whether incumbent or dili incumbent. How about kung napay mga remaining mga social services, pwede gihapon ng incumbent mo ngadto sa saka ka nga distribution pero dili lang gyud i-mention ang iyang pangan. Or dili sila magkuan og pabor nga mao na. During any other activities nga gi-require ang usa ka incumbent officials, they are allowed provided dili pwede nimo himuong avenue kana siyang official gatherings pag-promote sa iyang kandidasiya. Dili pwede nimo buhaton. Basing mayon lang nga malipat sa nga ayaw hikalimti ha, dili gyud na siya pwede. Dili siya pwede. Actually, it will be considered as a violation of the rules, violation sa Omnibus Election Code. Undue influence. Dapat ay gingon undue influence. Panalitan head of office ka sa usang opisina. Tingalig makalimot ka sa atong kandidato ha. Pag nakalimot ka sa atong kandidato, sa akong favored candidate, ugma, kutob na lakas pultahan. That is undue influence. Kadang another example of undue influence. Kada bang mayon ka nga, tingalig nakalimot ka, nabaya ka nagpuyo sa akong yuta. Makalimot ka niya pag-shade sa akong pangalan. After sa akong proclamation, dili invitation card ang akong ipadala sa imo. Chinso. Undue influence na siya. Kaya nga i-consider nga undue influence, kaya supposedly ang atong election, personal na siya nga pagpili. Walay influensya na bisan kinsa, walay pwede bisan kinsa nga mutudlo og si kinsa ang imong pilion. Ang imong asawa, ang imong anak, ang imong ginikanan dili pwede mutudlo og si kinsa iyang butuan. Kundi personal nga pagpili na siya. Mao gani nang gitawag siya nga election or piniliay. Kay ikaw mismo ang dapat mo-exercise na nga katungod. Walay pwede mo influensya nimo. Sa ato pa sir, sa usa ka incumbent official nga nagpare-elect from 8 to 12 and 1 to 5 or ibutan to 8 to 5 official function niya. Pero after the kung tahay panahon na sa pangampanya, dili na siya pwede mo gamit sa government vehicle. Yes, of course. Okay. Bisag dili magpadala lang siyang iyang mga gamit. Ingon ka nga, palihog ra gud ko pagdala ning akong kanang speaker. Palihog ra gud pagdala ning atong mga food packs kay among ngadto sa usa ka lugar, dili pwede siyang gamiton ng barangay ang government vehicle. Bisag usa lang ka tarpaulin ibutang nimo. Much more pa di kita nato og campaign materials. Dili pwede siyang gamiton. It will be considered as abuse of state resources. Kung siya kayo mas stricter karon ang mas stricter ang iyang implementation sa election laws. Mas easier na pod karon pag prosecute kay unlike before kung ang any other deputized agency was able to observe nga usa ka politiko ning abuso sa kabtangan sa atong nasod o kaya namalit og boto. Under these rules, we can effect warrantless arrest. Uy. Pero kung dili ka gusto na, you will just report it to our law enforcement agencies. Pero kung walay personal knowledge po ang atong law enforcement agencies, of course, dili sila may effect og warrantless arrest. All we have to do is to conduct surveillance operations. Magpadala og intelligence officer. For example, dahil report mi kon na nagsugod diri pagpamalit ang buhaton sa law enforcement agencies, magpadala na sa intelligence officer just to verify, to confirm kung tinuod ba ang report. Kay kami mudawat mi og report to text messages without mentioning names og si kinsa ang nag-report. In fact katong
nag-inform sa mo na ay pinalitay, dili na nahamaw himong witness. Kung dili, kami na mismo during operations o katong law enforcement officer or other members of the committee. Kami na ang mo-file. Actually, ang opisina, natin gitawag na nga, pwede mo file immediately. On our own initiative, pwede namin mo-file ang kaso against any public officials kung kami mismo naka-observe na kinesa ng mga kandidato ng abuso, na malit, or ng tarhog, or gapwersa ang usa ka tao. Kanang hakot-hakot, dili na po na nato pwede buhaton. Di na pwede karon. Yeah, dili na. Katubang mingon nga, i-check in talauna ka sa hotel so that dili na ka mahago during election day. Pag-adto sa eleksyon. Pag gawas ka sa hotel, diha na sa election diretso na ka sa presinto. Bisag duha lang ka po, consider that it will be presumed. Again, presumption. There is only a presumption which can be rebutted. Pwede kang moados og evidence to contradict. So it is only a presumption, a disputable presumption at that. Na pwede kang mopresenta og ebidensya para makontra nimo ang allegations na gihurled against nimo. So kung yun kanang mas stricto yun karon ang pamalaod bahin sa pinili ay usapon nga atong naobserbahan kay common na gini siya nga kanang before pa mga 1 or 2 days before sa election gani ato nang gisgutan atong pag covenant signing nga ang mga tao o ang kining kandidato magsugod og mga tao nga magkuandayon mag-apod-apod og kwarta diha sa kuan usahay diha pagani sa kalasada murag di wala na ba respeto ba sa balaod. So unsa may pwede buhaton sa usa ka makakita nga citizen? I-report sa opisina. I-report. Para magpakandak with surveillance operations, verifications whether that tinuod ba. Karang pagpapila-pila ka nato karon pagpanghatag og mga ayuda. Let's say for example mingon kung nag-file ko candidacy, mo-announce ko diha akong sila kinsa bay walay bitsin diha sa inyo na ko available karon na bitsin. It will be presumed as vote by. Wala na bay walay sudan diha sa imong silingan, imong i-offer ang imong i-offer nimong sudan. Pero ang imong toyo para lang ma-enhance ang imong chances of winning, it will be presumed as vote buying. Pero kung ang imong paghatag tungod kay very benevolent ka nga tao, kay sagsikin sa hatagan nimo tungod kay manggihatagon kay God. Mo na siyang imong natong usual na attitude, nga maluloyon ka without promoting your candidacy, then it may be allowed. Again, it should be proven po nga dili pagpangumpanya or dili pag-impluwensya sa tao ang imong gibuhat ka pagpanghatag. Magpapila ka, magpabingo ka, it is not allowed kung i-announce po ang imong pangalan ikaw naghatag og premyo. So usap po sila na nga maayo karon nga kuano, maayo nga gi-implementar sa Comelec. Bahin ani pong mga, di ba, mga kandidato nga matag-iya og yuta. Yan, Unya mo magina mura og nobot mura gingon ba nga nobot ibot ba. So kini nga RA 110 na resolution number 1104 mas lig-on ni siya. So nanay sila masaligan ang mga namuyo sa usa ka yuta sa usa ka nagpapili nga pwede na siya mo refuse kay pinili ay man. Ang buhaton na para dili gid makontrahan ang nagpuyo sa yuta. Mo report ka lang ka. Mo report ka bisan pag anonymous. Anonymous nga mahara kag anonymous message. Bisag sa kinsa nga membro sa committee. Imo ni siya ni-report. Ang among buhaton, magpakandak ng verifications, surveillance operations para na gid ma-verify ang veracity sa text message or tawag sa usa ka complainant. Pag verified, magkandak na mikuan kanang case build-up. Inaagay sa atong mga legal luminaries of law enforcement. Case build-up na yan mo. So, ano na ba yung mga hotline numbers, sir, nga ipakatap ang Comelec sa... Kada sa opisina, namin sa hotline number. In fact, ang akong buhaton nga na isang lungsod, sa kada barangay, nako sa gitawag na ito nga text brigade. Dili na kumuha ang pangalan. Mahatag na kong number diha sa community. Pagkatapos, kung pagtanaw nila, nga na ay kandidato nga ning violate, even supporters, message na sila para magpakandak may og surveillance operation or verification. Kami ang dili mga to kay ngano man. Kung kami mga to layo pa lang kayo. Layo pa lang. Mawala na. O niya dili po na nato buhaton right there and then mga to ta. Kay pareha unlike before. Like before nga ang among buhaton nga naay text message
Nga na nagsugod ang pinalitay, pag-abutan mo, wala na. Kaya nga naman, nagduda ko nga usa sa mga kauban mo message sa yon dito sa grupo. Daga na mo diha kay padulong nami. Sa pagkakaroon dili na siya mahitabo. Kaya nga naman, pag na-report, surveillance, verification una sa report. Pag confirm na through intelligence sa mga natay ipakatag ang mga intelligence officer. Kung ma-verify na siya ng report, that is the time mo mag-conduct ng operation. So ikaw sa murag na sa case build up. Oo, case build up. Kailangan airtight yun ang mga ebidensya. Kailangan na siya nakasecure na isang photograph, video recording, audio recording, may una na sa. Pero admissible ba na siya, sir, sa inyo kinang mga recording? Recording karon kung tayo may usa ka makuhaan nimo video nga mao na sila nag-attempt sila pagpanghatag nya ipasa sa inyong video recording. As long as i-corroborate na sa tao nga nagkuha og video recording. Testify na nga confirm dili ni splice sa kunagkuha na that I was able to observe personally. So gikinahanglan yung intelligence officer nga nagkandak og kuha kanang nag-record, nagkuha og pictures mo to mismo ang mo testify. So sa imong lungsod, sir, og siguro sa uban po nga mga lungsod, no, kay mama sir ning mandate karon mama ang mandato sa Comelec, adunay gi ipakatap nga mga tawo nga mutabang sa inyong every barangay. Every barangay. Oh, every barangay. Mo maghapon na itong una, namang gihapon kay gibutang nga Peaks Brigade sa kada barangay. Pero nakadakop na itong una, last elections nakadakop na. O sa duha ka public officials. Ako sa empleyado sa korte, ako sa empleyado sa rural health. Kaya ang iyang ba na kandidato man. Yung apelo og kumpanya. Actually, nag-distribute yun siya og campaign materials. So niya, namalit po ng boto. Pinag ito sa itong Peaks Brigade gagi butang sa kada barangay. Na-monitor siya. Napadala ng intelligence officer pagka-confirm na, i-operitan din siya. So, gikasuhan gito sila, sir? Nakasuhan. In fact, nakuha ang kwarta katapos ang campaign materials. Sulod sa bag. Sumayo ginanong natin, nangatay katambaya yung... Ang witness mismo, katong intelligence officer. Nag-testify. So, unsa pa man, sir, ang mga gidili sa mga kandidato? Unahon lang nato ang mga kandidato. Ang gidili sa ila? Ang gidili sa mga kandidato, pagbutang sa ilang mga campaign materials outside sa common poster area. Public place. Na wala ga-designate sa opisina na common poster area. Kanang mga public place nga itong gingon. Kanang all government structures. Kanang mga eskwelahan, plaza sa eskwelahan, plaza sa barangay, plaza sa munisipyo. Kung wala siya ga-designate na common poster area, dili ta pwedeng magsabit niya sa atong campaign materials. Ang exemption sana, na pwede kang magbutang o campaign materials outside sa common poster area in private places with the consent of the owner. Kung nagpaitugot ang tag-iya sa yuta, ay pagtugot ang tag-iya sa balay ng padikit ka o campaign material, then it is just okay. Pero kung walay pagtugot, dili ka manangkid, again, it will be considered as a violation sa atong rules. Pero pwede ra, sir, kung tayo gipapilta na imong bongbong, unya nakakita lang ka nga gipapilit na, pwede siya ang tagtungod mo Yes, of course. paksi. Pagkatapos, tangtango nimo, pagkatapos magreklamo ka. Mo text ka dito sa opisina, nga namin, nagpadikit diri og nga wa manangid. Wala manangid. Mga na namo, amo na siyang i-document, ang among buhaton, is that magpadala mi og notice sa kandidato. Show ko, sir. To explain, nganong dili ka kasuhan. Nganong dili ka kasuhan sa pagpapilit sa imong poster sa usa ka private property without the consent of the owner. So kung dili siya maka-explain, wala siya valid nga rason, kasuhan siya. It will warrant actually disqualification yung candidacy niya. So, ang lesson learned is that kung magpapilit ang mga posters, kinahanglan mananghid kita sa kaya. Ang ingon actually is express consent. Dili inang imin ka nga nananghid ko nimo, wala ka man wala man ka mo tingog. Ang tawag na is implied. So, dili pwede ang implied consent. Wa mo po ka mo balibad. So, ako nalang gidikit. Wa ka mo tangdo, wa ka mo balibad. Dili pwede ang implied. Express ang gigon. Kailan mo tangdo gid siya. Mo-okay siya. So kay nakita karon nga nagsugod nagpapilit ang atong siguro mga sinugo na sa atong mga politiko o mga kandidato. Mo tay bantayan yun sir no nga basin makapapilit ang gisugo makapapilit sa usa ka lugar nga pribado unya
wa day mo mananghid, kinahanglan jud day nga mananghid usa. Kinahanglan sa mananghid. Unya kanang mga kahoy, mga maghapon balik-balik. Kahoy, ang poste sa baliko, dili pwede siyang papiltan. Ang delikado karon sa mga kandidato, kung pananglitan, madocument ka, naghatag ka o namalit ka og boto. Pagkatapos, ang imong gipalit, but testify to that effect. Nga naggipalit siya boto. Kaya naman, sa ato, under these rules, ang nagdawat, ang gipalit o ang napalit mo rin kasuhan. Kuntahay ang imong gipalit, bingo na lang na siya nga. Mr. Committee, ay na lang ko pagkasuhin, mo testify na lang ko kung tinood ang ipalit. Pwede siyang mahimong statement. Dili siya mapil sa kaso. So, delikado na para sa mga kandidato kung mubaliktad unya ang iyong kitagaan. So, ang uban gani, ang akong iyon, uban nga walay mga konta, ang pinaka-best option na iyong buhaton. Wala magawin mong kontra. Bisag, mudaog bang ikaw maproclaim ka. Basta dili ka lang makalimot pagboto sa imong kaugalingon. Ayaw na mo pagpamalit. Na, ang imo na lang buhaton siguro, after sa imong proclamations, pwede na kang mingon ka nga, kini ako na lang ning tabang sa inyo or pahalipay sa inyo tungod sa inyong pagsuporta nako. Dili na siya pwede mong consider siya nga bayan. Human naman ang eleksyon. So kung mamilit ka during the campaign, manghatag anything of value during campaign, muna nga atong gidili. So mga ang likayan sa atong mga politiko, nga tinaon niya naka-witness diha sa ila. Naka-observe natin mga intelligence officer nga naglantaw-lantaw lang sa ila, nga wala sila kabantay, ma-disqualify sila sa iyang kandidasiya. So, na po yung mga mabot sa nakatinod. Ang kanang way kandidato, sir, na ba say percentage nga abuton sa boto or unsa? Wala. Bisag usa ra ka boto. Bisag isa boto. Unopposed candidate mo na. Unopposed. Walay number of votes nga gi-require para ka ma-proclaim kung wala kay kontra. So, wala yung required numbers. Basta dili lang na makalimtan pagboto ang ilang kaugalingon, ma-proclaim ra na siya. Pero kung makalimot po siya pagboto siya ang kaugalingon, zero. Of course, wala i-proclaim kaya wala i-boto. Pero imposible po nang may tabo. So, mo na timan ano sa mga kandidato nga ibutan nato nagparailing ka ba yung mga kontra at tuloy ka manghatag after sa election para actually, way sabit. Ang akong ingon sa ila, dili sila manghatag, kundi right after sa ilang proclamation, mo go around sila sa municipalities, ilang identify ang poorest of the poor. Tagaan nilang mga sardinas, kato mga badong, na wala nilang gamita, marabag relief operations na lang. Pasalamat. Kaysa ipamalit nila karon og boto, gawa man lang silang paliton, gawa man sila may kontra. Di ba? Pagsayang na sila effort ka na, bakwan pag gina, mabutang nas kasing-kasing sa mga tao, ngayon natagaan nga maayo day si gobernador, may day si mayor, may day si konsehal. Nakitaan mi niya nga naglisod. So motibok sila dito sa poorest of the poor, mo na tagaan nila, gunaan sila gi-appropriate nga pundo, which is supposedly dili gud unta angay para silang kandidato. Kaya atong gilaw is only 3 pesos and 5 pesos. Kung na sila yung sobrang kwarta, after sa proclamation, ako na lang siyang pahalipay sa mga tao. Kaya napili ka pag-utro. Ilang taon na, matuyo sa Tibok Lungsod, pangitoan na itong naglisod pagpalit og bugas. Tagaan lang mga sina kung nga bugas. Nagpalit og sudan, tagaan nilang mga sardinas after proclamation. Dili na sa botbahin, kaya napili naman ka. Kung mailik na. Ma-proclaim na. So sa to pa, 12, pizza 13, pwede na siya makapanghatag. Pero dili ko ninyo na nanghatag ko na tungod ako ning iharatag sa imo atong eleksyon ha. Ning tuman man ka, ning buto man ka nako. Dili na. Kinahanglan konjud. Buying gyapon na kay it is a promise. It is a promise. Pero pwede na mo promise ko mingon ka nga. Delikado karon na i-committee ang kontrabi kay nga nag-monitor sa amo. Dili talang una katagaan. Pero og mubuto ka nako, og mudaog ko, tagaan ta kag usa ka sako. Pakapinan pag ginako og sardinas. Vote buying gyapon. Even after proclamation na nimo gibuhat. Kaya nga naman, promise na siya. Di ba itong gingon? Promise is also considered na vote buying. So maghinay yun ang sa kakandidato. Bisag sigurado na siyang mudaog. Kay way kontra. Kaya na akong gingon sa ila, ayaw mo paghatag. Bisag unsa nga butang. Kaya sigurado naman ginudaog. Kaya kung magsuroy-suroy pa mo maghatag, para magdingkuha lang bato ipukpok sa inyong ulo. Kaya nga itong tuyo karon para maanad po ng mga tao nga mga to sa presinto, mubuto, nga walay nadawat bisag piso. Kaya ako ganing ga-challenge sa ila nga,
sa karon pwede na mong makapanghambog. Nga nakalingkod ko, Gawa ko nakadaog ng hatag. nga wala ko manghatag. Ako hatag. Kaya sabihin ka, nindaog ko, namalit ka man og boto. Kaya kung wala ka mamalit og boto, dili ka kadaog. So dili pwede na ikapanghambog din mo sa imong mga anak, sa imong apo. Nga sometimes, nahimo kong public official, pero namalit kang boto. Pero ika nga, nahay panahon nga nahimo kong sangguni ang bayan member. Ana nga panahon sa akong pagdaog, wala agad ko ni palit bisag piso. Wala agad ko naghatag bisag kindi. Di ba? Pwede ka makapanghambog ana. Sumoy na siya. So, hindi ay pangutana po yung gikuan, gipasupot. How about daw sa social media? Ayan. O unsa man ang mga balaod or do's and don'ts nya ang mga limitasyon pod. Pertaining nga sa social media, required ang ato mga kandidato pagparehistro sa tanan nilang social media account sa EID. Information, Education and Information Department sa Kaumilig. Iparehistro na nila. Ang problema karon kay nag-end na ang registration supposedly. Uy. Ang ilang kuan ato rang December 13. Kung wala ka makaparehistro sa imong social media account, unya gigamit nimo pag-promote sa imong candidacy, it will be considered as an election offense. So sa ato pa, ang imong mga social media account karon nga wala nimo maparehistro sa EID, dili pwede nimong gamiton pag-promote or pagpangumpanya against a particular candidate. Uy, Dili pwede nimo siyang gamiton. sa to pa sir kana karon ning butang nato ako kandidato nya wala ko kaparehistro sa EID atong December 13. Mao More maka-deadline. last day. Last day. Oo. So Sa registration. ug karon nag-post ko sa akong account unya na imong reklamo. Ay, That is an election offense. Violation na siya sa election. Uy, Kung wala na rehistro ang imong social media account, unya gigamit nimo as an avenue to promote your candidacy, a violation na siya sa. It will be considered as an election. oh. How about sa mga stations, radio stations, TV stations, print news, ana? Not to sa radio stations, allowed sila for a number of minutes for the whole duration. Sa radio, 60 minutes for the whole duration of the campaign per radio station. Sa ilang from March 28 up to May 10. May 10. So ibahin lang siya niya, mga maabot lang og 60 Sa kada minutes. radio, 60. Sa kada Per radyo. station. So kuya daw ino ang kanang mo man gyud kasagaran karon gamiton kay mas preferably man ang social media ug dili day ka karesto, delikado po day. Dili pwede nimong gamiton ang imong social media account. Tanan nga social media account nga wala marehistro sa EID, dili pwede nimong gamiton pag-promote or paghimo o kanang information drive para lang mapildi ang usa ka kandidato. Ay. Oh sir, ang FB page ba? Unsa man magud pagsabot kung narehistro siya ug wala? Apil na sila nga membro na sa atong sakong committee. In fact kanang asa nang kanang di ba na natin ang utanan nako. Unsaon man niya pakahibalo kung ang akong pagpalit og boto, kandidato na pagpalit akong boto ako isang gikas. Actually ang tanan nga nag-engage og online banking including ang atong AMLA, ang Bangko Sentral, membro ani nga committee. So kung nag-transfer ka nga O si kana sir, Mr. Victoria. kana atong ikuan kay Gcash online online si Mr. ra ba ako? Victoria kanare, pastilan. Sa usa ka tuig ako na siyang nasabtan, murag sa usa ka buwan murag kausa ra gid siya magkuan. Kausa ra ko nakakita nga nag-online banking ni siya, nag-Gcash. Siguro karon halos ka semana na naman siya Gcash. Nag-online banking naman siya murag 4 times a week. Ang tawag na sa unusual or suspicious transactions. So, ang buhaton na kanang sa Gcash, PayPal, or other entity na nag-engage sa online banking. I-require na sila ng submit og report. O niya, mag-conduct og verifications, validations, og sikinsa ang ipanghatagan ani. Kung ma-confirm kung ang tawag na is unusual transactions. So Kung ma-confirm nga imong pag-transfer, walay rason nga nung nag-transfer ka nako, walay rason nga nag-online banking ka nako or nag-bank transfer ka nako, walay rason nga wala man tay business transactions, it will be presumed nga nag-engage ka og both buying.
Oh, so unsa man siya sir pagkuan? So sa ato pa ipatawag nimo ang usa ka provider. Ayan, provider. So for example sa GCash ang Globe na siya. Globe ang imong kuanon Musubmit sila og para matrace to verify siya. na report. Oh. O kaya mag-conduct og kuan, kanang verification sa atong mga law enforcement agencies o ang mga legal luminaries verifications. Mag-conduct sila investigations, thorough investigation sa mga unusual or suspicious transactions. So kalisod na ron murag kuan karon. So dili pwede na mag-GCash ka. GCash. Mag-online banking ka. Kay ang atong Bangko Sentral, ang AMLA, membro na ani nga committee. Kana nga kontrabigay. Kontrabigay. Ado na po ba na sa barangay sir kana kontrabigay nga committee Wala, Coto Brata sa munisipyo. Municipal Committee on Kontrabigay. Kanina po ta sir sa mga gidili sa mga empleyado sa gobyerno. Unsa man ang mga gidili? Man ang makahibaw kay sugod na ba karon sa kampanya? Tanan atong empleyado sa gobyerno, apil na nga atong kapulisan, kasundaluhan, dili pwede mo-involve or mo-participate og ini partisan political activity. Pagpuyog-kuyog lang sa in-house campaigning, pangmahatag lang og mga campaign materials, mayong nga igsuon mo, empleyado sa gobyerno. Palihog ra gud ko pag-distribute ni akong campaign materials sa anang nga lugar, dili pwede na nimo siyang buhaton. Gawasan na nga prohibited na under sa kini nga resolution sa atong gihigutan 11104. It is also prohibited under the civil service law. Na civil servants are not allowed to participate in any partisan political activity. So unsa man ang kuan sir, buta nato ang di ba broad man kayo ang partisan political activity. Pwede ba nato ikuan kung unsa ni nga mga partisan political activity? Unsa? Ang atong definition sa partisan political activity, simple lang kayo siya. Any act tending to promote or tending to defeat a particular candidate or political party is considered as partisan political activity. Example, may ko nga, nag-file diha o kandidasiya pagkasangguni ang bayan member, nganla ni mga pilyo yung mga mention, pasti lang ng tawhana, kaway hinungdan na, wa man ay gibuhat sa paglingkod yan, utro na po pag-file, partisan political activity nga naman. Kay gusto nimo ang imong intention sa pagsultihan na gusto nimo mapildi para lang mapildi sa kandidato. Nga ang empleyado sa gobyerno nakoy nakita diha nga nag-file siyang COC, pastang kabuutan na ng tawhana. Ang ayan kay na siyang iboto. Dili pwede nato ng isol. So bisan mere statement. Ayan. Oh. Pero kung it is an opinion, it is just an expression sa imong opinion, dili siya pwede consider. Imo ng personal opinion. Pero kung mag-promote kay God, tinatefect yung mga kamayo ng tawhana, mo na angayan natong iboto. Mo na i-consider nato nga partisan political activity. Himuon ka. Himuon ka nga, Mr. Civil Servants, nagid ko ihatag kadto sa sityo, ani nga sityo. Pwede bang imo na lang ipadala? Palihog na lang ko pag sulti nga gikan ni kang konsehal, so and so. Partisan political activity. Bisag imo na lang ipadala sa iya. So dili ka pwedeng ma-appeal in any manner. Dili ka pwedeng ma-appeal bisan unsa nga bulahaton pertaining to politics. Gawas lamang sa pag-exercise sa imong katungod sa pagboto. Ora na ang pwede nimo ma-exercise, pwede nimo magamit. Gawas sa pagboto, dili ka pwedeng mo-appeal any activity, any other activity gawas sa pagboto. So kuya rin, daghan din siya kayo mga limitasyon sa atong mga empleyado sa gobyerno. How about sir kung mo-join sila og mga prayer rally? Prayer rally? Oo. Prayer rally para sa unsa? Sa usa ka tawo kanhi official butang nato. Prayer rally tungod kay membro ka nga sekta? No. It's just okay. Pag-exercise sa imong religion. Freedom of religion mo na. Pero kung mag-prayer rally ta para ma-promote ang usa ka kandidato, dili na siya pwede po. Oh, dili siya pwede. Isa mag-prayer rally ta para matagaan o guidance ang atong favored candidate. Dili na siya pwede. Dili siya pwede. Mga pundok-pundok. Pero nag-prayer rally ka tungod kay gusto lang ka mag-exercise sa imong katungod as member of that city. It is just okay. It's just okay lang siya. So man atong ning bantayan no. Mag-prayer rally ka without mentioning sa pangalan sa kandidato. It is just okay. Mag-prayer rally ka pagkatapos wala ang tarpaulin or wala bisang ang signature na lang images sa kandidato. It is just okay.
Basta dili ka mo promote og usa ka kandidato or political party, okay ra na. Okay lang na siya. Medical missions mao gihapon na, mga medical missions, feeding, pwede ta magpa-feeding, pwede ta magpa-medical missions basta dili ta mag-mention og kandidato or dili ta magbutang og tarpaulin sa kandidato. Gani, natay mga assistants nga allowed atong gingon. During distribution na dapat walay pangalan, dili mention ang pangalan sa kandidato, walay tarpaulin sa kandidato, wala diha ang mga campaign staff sa kandidato. Walay presence. Labi anang kuan sir no kay base sa 1104 gi-allowed man ang pag-distribute sa AKAP, AX, uban pang mga assistance sa DSWD, pero diha po no 10 days before lang ang di siya pwede. Yeah, mo na ang total ban. Tanan nga although naka-secure sila exemptions, pero pag-abot sa Mayo Gis. Oh no, 12 ba na nga to? 12. Mayo 2. Mayo 2. Dili na pwedeng mag-distribute og AX, AKAP, bisa kung sa nga programa sa DSWD nga na exemptions, totally ban na siya. Tungod kay kuan lang 10 days lang 10 days ang gihatag. So kuan 10 days before election day. Dili na pwede mag-distribute og AX, AKAP, tupad. So mas kuan kay mas gibantayan gyud ang mga proseso sa eleksyon aron nga dili lamang ang kandidato apan hasta usab ang mga botante nga dili masayop. So number 1 na para dili mabuso ang kabtangan sa atong gobyerno. Dili mabuso. Kay actually kung itong dili mabuso dugay ra siya nabuso. Kay siguro sa uban nga mga politiko wala na sila instruction nga ingon ang pagpangatag, pero maka-observe ka personally ma-observe na nimo nga usually ang gitagaan ang ilang mga favored supporters. Sa policy and distribution ana imong identify og sikin sa gid ang angayan. Imong i-identify ang mga qualified beneficiary. Dili ni para sa ako mga leader. Pero ang uban na nag-practice, which is wrong. Pero kay kung ibuhat mo na nila before the campaign, it is just okay. Pero kung buhaton na nila karon, the start of the campaign, dili na pwede nang. It will be considered as a violation of Comelec Resolution 11104. So na po itong iklaro sir no nga ang usa ka nag-file dili pa siya ma-considered as candidate pero aspirant. At ato po ni siguro ibaw nga labi na karon kay sa karon nga 28 na kandidato na sila. So ang kay basig na yung mga pagkuan sa una ba? So ma-consider lang ang usa ka tawo nga nag-file siyang candidacy pagsugod na sa pagpangumpanya. In other words, ang tanan niyang gibuhat before the start of the campaign, dili pa siya i-control sa community. Kung nagpinanghatag ka before the start of the campaign, it is just okay. Nagpinamalit ka na og boto before the start of the campaign period, it is just okay. Minsan nabuang naman siguro ang Comelec. Actually, dili na balaod, gagigama sa Comelec, kung dili mao na ang kanang decision sa Korte Suprema sa kaso de Piñera versus actually daghan kay sa kaso. Na i-consider lang ang kanang Piñera versus Comelec mo ganay nagingon nga ang usa ka tawo nga nag-file siyang COC, ma-consider lang siya nga kandidato pagsugod sa pagpangumpanya. In other words, wala na tay premature campaigning. Wala ang gitawag nga premature campaigning. Wala na. Or unlawful electioneering. So ang uban para lang makatake og advantage. Ang uban nga mga kandidato, nagpinanghatag na o nagpinangumpanya na even before the start of the campaign. Kami, wala pa mi katungodan na pag-regulate kung ilan ang gibuhat before the start of the campaign. Tungod kay ningon man ang Korte Suprema, nga nahalang nato na sila i-consider nga kandidato pagsugod sa pagpangumpanya. So, ano man, ang importante na kung sa pagsugod sa pagpangumpanya, nag-decide ka sa pag-atras, musabit paghihapon ka sa imong sworn statement of election contribution and expenditures, bisag wala ka na mulahos pagdagan. Pero kung ning-atras ka before the start of the campaign, dili ka musabit sa imong gastos, sa imong susi. In fact, during the filing of your susi, ang imo na gasto before the start of the campaign, dili po na sa included pag-file mo sa imong sworn statement of election contributions and expenditures. Kung ni-atras ka. Bisag wala pa ka mo atras. Bisag wala pa ka mo atras. Basta ang imong gasto before the start of the campaign, dili ni sa included
pag-file mo sa imong SOSI, sa imong Sworn Statement, Abolition Contributions and Expenditures. So ang imong nagasto prior to the start of the campaign period, dili siya. So sa to pa ang gikan ra sa 28 kutob sa Mayo Maura na sang account. Mayo Jis Jis ba? Jis no. Oh. Yes. March 28 to May 10 morang imong kwintahon. Unya, ang atong mga kandidato, pagtihali sila og malipat. Kana So sige. usually, ang ilara bang basihan sa pag-file siya ng SOSI, kaya di maginatinood. Ako lang personal ni siya nga, personal opinion ko lang niya. Murag dili tinuod ang ilang i-file ng SOSI. Murag dili sa tinuod. Unya, yung sa mangutana lang dahil na, pila may botante diha? Kung na kay partido, times 3. Kung independent ka, times 5. Sa pagkaroon, very strict. Nga naman, kung ang imo lang basihan sa imong paggasto, ang imo lang allowable nga 3 or 5 pesos, tingalig magsubra ka niya sa pag-file mo SOSI. Kaya naman, pag-file mo SOSI, kung gamit kag sakyanan, under the recent rules, charge ka og renta sa imong kaugalingon nga sakyanan. So i-add on na dito sa imong pag-file sa imong SOSI. Kung nagamit ka sa imong sakyanan, of course, na kay gasolina, bisag wala ka, mo charge ka expenses sa imong gasolina. Una, naghimo ka og mga itong rallies. Ang imong mga equipments nga gigamitan ang sound system, dapat na po siya charge. Ungutan na, unsa man nato pagbasehan? Unsa may basehan nato sa amount nga ibutang nako o nga charge nako sa renta sa akong sakyanan, renta sa sound system. Ang gingon, ang prevailing rate in the community. Kano sa po na nato, asa po na nato makuha? Pag-abot sa sakyanan, pwedeng i-testify, i-execute o ganang certifications ang LTO nga muna ang prevailing rate sa renta sa sakyanan. Kung wala diha, wala dili makahatag ng atong LTO, pwede tayo dito sa municipal treasurer. Mag-certify to that effect nga diha sa atong locality, diha sa atong lungsod, mao na ang prevailing rate sa pagrenta sa sakyanan, pagrenta sa sound system, paggamit sa mga bisag unsang equipment. Certifications from the municipal treasurer. Para mo na ibasihan pag-file o nanasin mo. Sa ato pa sa ibutan nato sa ka lungsod adunay 20,000 ka butante. Times 3 na siya. Times 3. Times 3 mo na mo-reflect sa imong SOSI. Oo. Pero tingali sila malipat, dili nila i-appeal tong ang ilang gasoline expenses. Alang-alang mangumpanya ka, magbakta sila katibok lungsod. Di mo gasto ka gasolina sa imong sakyanan. Unya, nigamit kayo sa sakyanan, magrenta po ka sa imong sakyanan. Consider din siyang imong gasto. Kaya ang wear and tear sa imong sakyanan. Sa ato palagi sir, ibutan nato 20,000 na voters times 6 sa ato pa 60,000 lang. 60,000. Ang imong ikuan. Oh, plus ang imong gasoline or fuel expenses. I-add on na nimo nito sa imong isa. Kung gamit ka mga sakyanan. Gawas, kung mapanood na nimo, nga during sa mong pagpangumpanya, nagbinaktas sargid ka. Oh, wala kay gasoline. Wala kay gasoline expenses. Pero not necessarily sir nga kung tayo 60 no kay 20 times 3 raman sa usa ka kwan. Not necessarily nga i-declare 60. Pwede pa mulapas. Dili pwede na mulapas. Oh, dili pwede. Dili na pwede mulapas. Pwede siyang maubos. Kaya kung mulapas po na siya, mapariha o niya ka sa kangian ehersito. Katong governor sa Laguna to, Oh, nga natangtang siya for overspending. sa iyang SOSI. O, pag-file siyang susi. Nagsubra siya siyang allowable nga expenditures. So kung mao gihapon ang mahitabo sa ato diri sa ato mga kandidato, mo sobra sila sa allowable expenditures, matangtang lang gihapon sila sa ilang susi. Of course, kung na mag-file og reklamo. Of course, kung na mag-file. Mara na diha ang kung na mag-file. Oo na, kay bisang pagpat yung tagtanan diri og walay magreklamo, wala ka na Mao yun. Mao yun. So ari na punta sir sa mga katungod sa butante. Unsa man ang mga katungod karon abig balik lang ba nato ba kung unsa man ang mga katungod sa butante? Ang katungod sa mga botante. Of course, ang pagpili sa ilang kandidato base sa kaugalingon nga pagpili. Mao na ang number 1 nga katungod sa itong botante. Kana nga katungod actually, it is both a right and a privilege. Kana atong katungod. Nganong gi-consider siya nga right? Kaya dili ka pwedeng kasuhan o dili ka pwedeng puggan kung imo na siyang i-exercise. Wala ni bisan kinsa moingon nga dili ka pwedeng moboto. As long as nakada sa listahan sa ADC bill, Electronic Computerized Voters List, wala ni bisan kinsa nga makapugong sa imong pagboto pag naa ka sa listahan. So mao na siyang right. Privilege. Kaya wala pwedeng mo kaso nimo kung dili na nimo exercise.
Kung di ka Kung mubutar, dili ka muboto, mubutar, no? dili ka pwede kasuhan kaya it is only a privilege. So it is both a right and a privilege. So granted nga to sa atong sa tagsa-tagsa ka mga tao. So dili ka pwedeng kasuhan, dili ka pwedeng pugan o dili na exercise na siya nga right of suffrage. Imong katungod pagboto, or katungod pagpili o pagpapili. So usa pa nga pangutana sir, kana bitaw during election na gino sa May 12, kinsa man lang ang mga allowed nga mga officials or nabay kanang radius nga dili sila pwede diha mo kuan sa ka polling center or polling precinct? Ang allowed. Oh, ang allowed. Ang allowed. Mm. Ang allowed, ang tanang tao nga gusto mo kasi ang balota. Mm. Provided na ka sa listahan. Pero na may mga tao nga right after sa ilang pagboto, dili sila pwedeng mo stay sulod sa voting center. Ang voting center natong giyon kanang eskwelahan. Mm. Kaya ang voting center is composed of number of precinct, voting precinct. Sulod sa eskwelahan mo nang gitawag nato nga voting center. So sama sa atong mga barangay officials, right after sa ilang pagboto dili sila pwedeng magstay sulod sa voting centers. 50 meters na siya. 50 meters. Ang atong kapulisan, ang atong kasundaluhan, gawas kung naay written order gikan sa atong membro sa Board of Election Inspector nga pwede silang mustay within 30 meters from a specific polling precinct. May written order. Without written order, di must stay at least 50 meters. So sa to pa sir, ang usa ka elected official, tanto barangay official, human na siya butar, di na gyud siya pwede diha mo magsuroy-suroy pa after sa iyang pagbutar kay usahay mo po na itong obserbaran nga tungod lagi na yung usahay kay pwede man sila mo kuan lagi kay pwede man sila sa partisan political activity nas pa silang suroy-suroy so sa ato pa dili gyud sila pwede after na silang pagbutar. Gawasan ang dili pwede bisag nga atong mga ordinaryo nga botante. Pagkahuman niyo mo pagboto, kung wala na kay business na responsibilidad na sa atong DISO, kanang DepEd supervisor na sa atong gi-assign. Usually DepEd supervisor, mga principals, mga heads sa eskwelahan. Sa pagsulti, kung wala na kay business, sila ang responsibilidad pag-manage sa voting centers. Kung pwede na kang magawas, kung overcrowded na siya ba. Although they are not prohibited to stay, pero pagtanaw sa atong DISO, sa atong DISO, kung nakahatag na siya kadugang sa kagubot or kaya nag-stampede na halos, ang human nakaboto pwede niyang pagkauson. Responsibilidad sa atong DISO. So, overall management sa atong voting centers, gihatag na nato dito sa atong mga deputy supervisors. Sa atong mga DISO supervisors. Ilan ang responsibilidad pag-maintain sa kahapsay o kalinaw sulod sa voting centers. Na siya otoridad pagpagawas. So kay murag medyo natapos naman ang atong usa ka oras no, murag dali ra gyud guys tanan. Bangayon na lang ta sa imong parting words. Yeah. Para sa atong mga botante ug sa atong mga kandidato. Mga tuta pag-una sa mga botante. Sa atong mga botante, mao gina ang pinato pero minting balik-balikon paghangayo. Piliun nato ang kandidato nga makahatag og kayuhan sa atong lungsod, sa atong barangay, sa atong probinsya ug sa atong nasod. Dili ta mo pili og usa ka kandidato on the basis of the consideration nga ilang hatag. Kaya actually, kung masabtan po nga nakadawat o nakadawat ang considerations from any particular candidate, pwede tang makatubang og kaso. So ato na siyang likayan. Para makatabang ta sa atong nasod, piliun nato ang mga ayan nga kandidato. Mga angayan nga kandidato. Ngadto po sa atong mga kandidato, labi na itong walay mga kontra. Ato na kinasiyang likayan. Likayan na nato na mag-influensya ta, mamalita og boto, or mag-abuso sa kabtangan sa atong gobyerno. Katong walay mga kontra, mura na tayo makuha og bato. Kaya at the moment nga ma-verify, ma-confirm nga nag-abuso ta sa kabtangan sa atong gobyerno, or namalita og boto, or nang-influensya ta sa bisan kinsa nga tao, para lang mudaog. That would warrant disqualification sa inyong candidacy. So ato na siyang likayan. Para ako nahibalo ko nga ang atong elections karon peaceful. Peaceful as it is. Unlike nga atong siguro mga 10 years before nga, mga 10 years ago nga, murag dili hapsay. Pero sa pagkakaroon, murag hapsay na ang atong elections gikan atong mga unang panahon. Ang hinaot ko, maugyapon ang may tabo sa ato in every town or every municipality all throughout the province of Bicol.
So sa atong mga suging tigpamatid, hindi natapos ang atong programa. Sa buwan sa Marso, kini ang katapusan nga programa, Marso 28. Kami magpasalamat sa atong bisita nga nagpatalingog bisan sa kalayo ug sa kadagan sa iyang mga buluhaton, si Sir Jonilo D. Pantas, ang Caibiran Municipal Election Officer. Ug mag-ingunta nga ang pinili ay mahimo lang sa 3 ka tuig. So ang pagpili kinahanglang dili ta masayop kay usahay ang atong sayop nga pagpili kita ra usab ang maalaot. So ang sa umabot nga may 12 at yung pilion ang sa atong pagtuo nga makahatag og kayuhan sa kinabag-an sa atong Pilipinon. Kini si Rodrigo Bitor, ang salamat ug maayong udto kan atong tanan. Mga impormasyon nga direkta ihatod sa mga information officers designate sa national agencies o local government units. Mga aksyon nga gibuhat sa mga nagkalain-laing departamento sa gobyerno o pribado nga sektor. Mga solusyon nga nakabot agi og pagtubag sa mga katilingbanong problema. Kining tanan ipaabot sa programa sa radyo. Impormasyon, aksyon o solusyon sa PIA Biliran. Matag Biyernes sa alas 11 hangtod sa alas 12 sa udto sa Radyo Natin FM.